Ito yung Samsung sa likod, iPhone sa harap, pero Itel yung brand na nabili ko lang sa halagang 3,500. Tapos, malupit to. Kita nyo naman, di ba? Sobrang ganda. Pero, pwedeng ibalibag. Pwede rin ito mabasa ng mga splash with the IP64 dust and water resistant. Meron din itong 5,200 mAh na battery with 18 watts charging. Tapos pagdating sa display, parang akin, malaki rin. 6.75-inch IPS LCD display with high brightness na daw to. Now, I'm pretty sure marami na kayo napanood ng mga reviews nito. Pero guys, the difference is, binili ko to. 3,599 para sa kanyang 4128GB na variant. And sa presyo today, around 3,700 sa 4128 and 4,600 naman pagdating sa kanyang 8128. Now, totoo nga ba talaga na okay or walang problema etong phone na to, or baka naman sa specs lang siya maganda? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga magkaroon na ng full review nitong Itel CT100, and this time hindi ako magpipigil. Kung pangit, pangit. Kung maganda naman, di maganda. Tingnan na lang natin in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, before we proceed, I just want you to know na meron tayong ongoing giveaway na itong Tecno Pova 7 and pipili ako ng winner this July 28, 2025. So, para maka-join, subscribe na. Now, back to this phone. As you can see, parang metal body siya, di ba? Pero hindi. Pagdating dito sa kanyang build guys, eto ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Maganda yung pagka-finish niya dahil nga eto ay meron ng matte finish, kaya naman yung mga fingerprints and smudges is hindi na talaga didikit. Dagdag mo pa na meron siya protection na IP64. Safe na to pagdating sa rain and splashes. Makakasurvive na to guys. Huwag nyo lang talagang ilulubog. After all that, napaka-solid din ng kanyang build dahil nga eto guys ay drop resistant na ng up to 1.5 meters. So, try natin. Oh, shish! Ang sakit! Napakagandang smartphone pero as you can see, wala pa ring scratches. In short, matibay talaga siya. Dito sa kanya likod, nakalagay yung kanyang camera module na merong 3 camera. But the fact is, dalawa lang talaga yung nandito. Tapos hindi pa useful yung isa. So, parang isa lang. Yung pangatlo dito guys ay walang laman. Design lang po talaga siya. Katabi naman ito yung kanyang LED flash. And dito naman sa may ibaba, nakalagay yung kanyang Itel logo na I think okay na okay para sa akin. Subtle lang. So, simplicity is beauty talaga yung in-apply ng Itel pagdating dito. Now, pagdating naman sa kanyang mga buttons and ports, dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagsusupport ng up to 2 SIM card plus 1 SD card. And dito naman guys, sa top ay wala tayong nakalagay. Wala siyang IR blaster and wala rin siyang dual speaker. Although, dito sa may harapan is meron pa rin siyang front flash, which is wala talaga sa iba't ibang mga brand. Nasa Transsion phones lang to, like Infinix, Itel, and Tecno. I think medyo sayang lang na hindi sila naglagay ng dual speakers since si Infinix Smart 10 ay meron na. Tapos wala rin siyang IR blaster, which is nandun na rin kay Infinix Smart 10. Although, pagdating sa design and pagiging premium tingnan, I think mas ibibigay ko siya dito kay Itel CT100. Unang tingin, hindi mo talaga akalain na 5,000 pesos and below lang talaga ang presyo nitong phone na to. So, overall, a pretty solid phone pagdating dito sa kanyang build quality, and I think it's one of the best pagdating sa kanyang presyo. Now, dito naman tayo sa kanyang display. So, etong phone to ay merong 6.75-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. It is also bright enough pagdating sa outdoor usage dahil nga eto guys ay meron ng 700 nits. Pero for me, medyo downside lang na hindi pa nila ginawang punch hole yung kanyang selfie camera dito. So, teardrop notch or water drop notch pa rin siya. Para sa akin, mas magandang tingnan kapag punch hole na. But subjective pa rin naman to guys dahil nga kung makikita nyo naman, halos same lang naman yung display ng mga merong punch hole and wala. It's because napakanipis na rin ng mga bezels dito sa side and top netong phone na to. Medyo makapal lang siya dito sa may bottom part. But yes, it's a large display. Halos 7-inch na nga siya, diba? Konting-konti na lang yung difference compared sa akin. Kapag kayo mahilig manood ng mga movies or videos, talagang mag-e-enjoy na kayo dito guys. Malapad, okay na rin yung kanyang resolution, and yung brightness is acceptable na rin. Even the Tecno Pova 7 na around 7K, 500 nits lang. Tapos eto, 700 na. So for me, okay na rin atong phone to pagdating dito sa kanyang display. Kung punch hole lang sana to, edi 100% recommended ko na talaga to
Pero no, so around mga 80% lang. Now, pagdating naman dito guys sa kanyang performance, etong phone ito ay nag-run ng Android 14 which is behind sa Android 15 and I'm not sure kung meron pang update pagdating dito guys sa kanyang Android version. Eto guys ay merong pure 14.5 OS ng ITEL. Now, when it comes to the processor naman, eto ay merong Unisoc T7250 na talaga namang napaka-trending ngayon. Halos lahat ng mga sulit phones or mga entry-level phones ay gumagamit nito, which is goods na goods naman talaga na processor. With a RAM of 4GB or 8GB, I think you're good to go with this kind of processor. It comes with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Okay na yung processor na to pagdating sa kanyang presyong 3,700 to 4,600. Sa Antutu benchmark guys, nakakuha na po to ng 295,000. I think it's the highest one that I got pagdating sa mga smartphone na mayroong ganitong processor. So siguro na-optimize talaga nila ng maayos etong phone na to. It's also got Ivana Assistant which is napakadali lang i-enable. Hold nyo lang yung kanyang power button. Yan na. Open Facebook. Yun! Overall, kung nagmo-multitask ka lang like text, tawag, emails, or yung mga ginagawa ng estudyante, well, definitely okay na to. Makakapaglaro na din to guys ng Mobile Legends, Hawk, and even COD. Dito sa Mobile Legends, meron ka ng Ultra Graphics with Super Refresh Rate. Napakagandang gamitin ito. Okay na siya dito guys. Siguro mag-iinit lang siya kapag tumatagal ka na talaga. That is why make sure to play the game sa cool area o di ka naman gumamit ka na lang ng phone cooler or maglaro ka sa harap ng electric fan. Dito naman sa Hawk guys, meron siyang Ultra Graphics with high frame rate and I think playable and mag-enjoy ka na talaga dito sa Honor of Kings, which is marami nang naglaro dahil nga lumipat na yung Big 3. So para sa akin, kung ayaw mo na ng Mobile Legends, lumipat ka na sa Hawk. Now, dito naman sa Call of Duty guys, meron po siyang medium graphics with high frame rate and as you can see, playable pa rin naman ng Call of Duty with this phone. Now, clarify ko lang na yung mga sinabi ko is syempre from the expectation of the person na nakabili lang na isang 3,599 na smartphone. Hindi ko to binebase na as if isa tong 20k na smartphone or 30k na smartphone, kaya naman ang taas ng expectation ko. But yes, most of the people na palaging nagrereklamo sa binili nila is nag-e-expect talaga ng masyadong mataas. Like, hindi na talaga abot. So guys, if you're planning to buy this phone, tapos casual gamer or hindi ka naman talaga true gamer, pwede na to. But kung naghahanap ka na isang pang-gaming talaga na smartphone na pwede mong paglaruan ng pangdamagan, hindi ko talaga marirecommend etong phone to. Yes, smooth siya ngayon, pero how about 6 months or 1 year? I think hindi na. Especially kapag ikaw yung tao na palaging download tapos ang dali mapuno ng storage, I think hindi ito bagay sa'yo guys. Para lang to sa mga calm and charming kung gumamit, hindi pang balagbagan. So again, warning lang sa mga nagbabalak na mag-heavy gaming dyan, hindi ko to marirecommend. Pang casual gaming lang to. Now, dito naman sa yung battery guys, ito ay merong 5,200 mAh na battery that can last up to 2 days kapag hindi ka talaga heavy gumamit. Pero kapag naglaro ka naman o di ka naman gumagamit ng data, around 8 to 9 hours ka lang with this phone. Now, sa charging naman, medyo mabagal to guys. With just 18 watts charging, macho-charge mo to ng around 2 hours from 0 to 100%. Which is, dati, napakabilis na, pero ngayon, ang tagal na nun. Parang nagmamadali na tayo palagi ngayon. So for me, medyo downside yung kanyang charging dito. Especially, na merong Realme C71 na meron ng 45 watts charging. Yun yung mabilis. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. Eto guys, ay merong 13MP main camera and 8MP selfie camera. Pagdating dito sa kanyang main camera, maganda na po siya. Natural, and okay naman din yung kanyang resolution until isusum mo siya. So, kapag isusum natin to guys, medyo hindi na talaga klaro or clear yung mga details dito sa kanyang mga background. Pero, kapag hindi naman, or like as is lang, kapag ipopost natin, okay pa rin naman yung mga pictures na nakuha ko with this phone. Maganda kasi yung kanyang color production, sharp na rin siyang tinan. Again, kapag hindi sinum. And for me, okay na talaga ako pagdating sa photo result nitong phone na to. Even sa selfie case, maganda na rin siya. Napakababa ng specs pero okay pala kapag ginamit. I think much better pa to compare sa Poco C71 and Redmi 85 na meron 32MP. Kahit na lamang yon pagdating sa megapixels, mas maganda yung photo result for me nitong ITEL CT100. Now, sa video quality naman, eto guys ay meron lamang 1080p at 30fps which is mababa compared sa Infinix Smart 10 na meron ng 2K at 30fps.
FPS. But yes, let's try. Ito guys, yung video quality using the ITEL CT100 dito sa kanyang 1080p at 30fps main camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try natin yung kanyang selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video camera ng ITEL CT100. 1080p at 30fps pa rin. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, overall, pagdating dito sa kanyang video quality, sharp na rin siya and also maganda yung kanyang color production para sa akin. Hindi masyadong beautify and hindi rin masyadong oversaturated. The audio quality is off compared sa mga mamahaling smartphone. Siyempre, mas maganda talaga yung microphone ng mas mamahalin. Pero the overall verdict for the video quality of this phone is just acceptable na yung audio quality niya and maganda na yung kanyang video quality. Now, pagdating sa kaubuan ng kanyang camera, I think marami ng tao yung makakontento dito sa results ng ITEL CT100. Goods na to pagdating sa kanyang photo and video quality. Now, what about overall? Recommended ko ba etong si ITEL CT100? Well, pag-usapan muna natin yung real downside nitong phone na to. So, unang-unang gamit ko dito guys is palagi talaga siya naglalag. Even though hindi man talaga ganun kadami yung kanyang bloatware, meron pa siyang bloatwares. Ito yung mga installed apps na hindi naman talaga natin kailangan pero nilagay nila kaagad out of the box. Tapos, yun na nga, pagdating sa kanyang performance first day, ang lag niya talaga. Nirestart ko pa ng paulit-ulit bago pa siya naging smooth. Kaya naman nakapag-proceed ako sa iba't ibang mga test. Pero I think yun lang naman yung medyo downside nitong ITEL CT100. Slow starter siya. But nung naging okay naman siya, okay na rin yung pagpa-perform niya sa aking mga test. Overall, recommended ko na itong phone to, especially kapag makukuha mo siya sa lesser price like I said na 3,700 and 4,600 sa 4128 and 8128 gig na variant. I think medyo kulang lang yan sa mga mahilig mag-download. So, meron ka pa ibang option which is the Infinix Smart 10. Mas sulit yun guys with the 256 gig na variant. Pero kung mas mura naman yung hanap mo, mas okay atong si ITEL CT100. Halos same lang naman talaga sila ng Infinix Smart 10. Wala lang siyang dual speaker, IR blaster, and iba pang mga features. Pero mga minor lang naman yun. The overall experience is almost the same. So for me, recommended ko na etong si ITEL CT100. Now that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. Subscribe to the channel to join our upcoming giveaway and also like this video if you want this to be included. 2,500 likes. Isasama ko to. Let's go! Thank you for watching and God bless. Bye-bye.